Magandang umaga po, Sir Ted Filon and Ma'am DJ. And kumusta po kayo? Opo. Salamat po na marami sa inyo pong panahon. Ma'am Agot, ngayon po, kumusta ang trading ng mga gulay sa trading post sa usapin po nung supply so far na naihahatid dyan sa trading post galing po sa mga farmers? Marami po tayong supply, sir. Bali, marami pong harvest ang mga farmer ngayon. Dahil po nang wala naman masyadong problema sa ating weather. Ang problema nga lang po, matumal po ang bentahan dito. Kasi yung mga buyers po, dahil mahal daw po masyado yung crudo, may mga hindi bumibiyahe po. Kahapon po may mga nag-cancel ng mga biyahe kasi di raw kaya ng expenses sa truck. Tapos pagbaba po nila, hindi daw po nabibili kasi yung mga gulay kahit ganung mura na po. So parang nangyayari po niyan, mataas po yung supply namin dito ng gulay pero mababa po yung demand. Oo. Merong Kaya mga... Opo. Go ahead ma'am. Go ahead po. Kaya po yung mga farmer, pag ganung umaabot po ng 5 piso yung second class na repolyo, umaabot ng 8 pesos, hindi na po nila hina-harvest yung mga repolyo nila kasi dahil sa taas ng presyo ng langis ngayon, hindi na talaga kahit break-even, wala po talaga. Yun nga po, meron kaming napanood at nakita nga ng mga post no, na ang repolyo, ito ho ba yung klase na ang tawag ay rare ball? O iba yung sa Scorpio? Ano po? Opo. Yes, po. Opo. Ang sabi nga daw po, meron na lang 3 piso per kilo, pero yun nga, ang iba ho itinatapon na lang kasi lugi pa kapag dadalhin mo sa trading post. Ano po? Opo. Yes po, ganun po talaga kasi may babayaran pa si farmer ng mga porters, mga maghahakot ng gulay niya from the farm to the highway kung saan nakapark yung truck. Tapos magpuprudo pa siya pagdating dito. May mga expenses na naman dito ng mga packers. Kaya talagang lugi po. So they would rather opt to throw it away. Ibabasura na lang kesa yung dadalhin pa dito at mag-expenses pa siya sa crudo, sa mga porter at mga packers po. Meron ho kayong balita ba? Kung meron ho bang naiaabot na anumang pong tulong, kahit na po siguro tulong pinansyal na nanggagaling po sa AIX o DSWD sa ating pong mga farmers dyan, particular nga po ito pong cabbage farmers natin? As of today po, wala pa po kaming nababalitaan na ganyan po na assistance, sir. Pati po maganda po sana na ngayon na po sana implement yung project ni Senator Pangilinan na sa Gipsaka, yung LGU na bibili sana ng mga gulay sa mga farmers. Kahit man lang i-trade or ipamigay or whatever po kung ano, basta yung project sa Gipsaka sana. Pero wala pa po kaming nababalitaan na gano'n ganun pa rin. Farmers stand on their own. Sila pa rin, bahala pa rin sila sa nangyayari sa buhay nila. Parang ganun po. Yung sa Gipsaka po kasi, malaking tulong dyan yung LGU. Di po ba, no? Para nga makatulong sila ang siyahong sasagip sa pamamagitan po ng pagbili ng produkto. So far ho ba ang Benguet LGU hindi pa po umaaksyon o wala pa pong ganun pong mga kilos para po sagipin itong mga harvest ng mga naluluging farmers? Wala pa po kaming nababalitaan as of now, sir. Everyday naman po tayo sa gulayan. Wala pa rin po tayong nakikitang ganun. I see. So, maliban po sa mga repolyo, ano pa pong mga gulay ang nanganganib ngayon na baka po dun din mauwi, hindi na po ito dalhin sa trading post at malugi nga ang mga farmers kasi nga baka itapon na lang po. Anong klaseng gulay? Yung Pechay Bagyo ganun din po. Actually, parehas sila ng tape nung sa repolyo. Kasi halos parehas lang po yung presyo nila eh. Ngayong araw po, medyo umangat po yung presyo natin kasi kahapon ang presyo ng repolyo 12 to 15. Ang wombok kahapon 8 to 10 pesos. Pero ngayong araw na to, medyo umangat siya ng konti, 15 to 20 na yung repolyo at
10 to 15 naman yung Pechay Bago o yung Wombok na tinatawag namin. Pero ang alam namin na dahilan kung bakit gano'n na umangat ng yung presyo kasi nga maraming mga farmers ang hindi nag-harvest. Pero siyempre, pag mababalitaan ng mga farmer na umangat ng konti, siguradong mag-harvest yung mga iba. Mag-hope na lang na makakahabol sa 20 pero siguradong siyempre marami po yung mga farmers na makakabalita noon, mabilis po ang communication yan kaya siguradong babagsak na yun. Okay. Kasi yung mga buyer po hindi naman nagtataas ng ng volume. May mga yun nga po yung sabi ko po. Kasi yung mga consumers daw natin diyan sa Metro Manila kasi nagdagdag po sila ng ng expenses nila dahil sa crudo. Siyempre, ipapatong po nila yung sa presyo nila dyan sa Manila. Yung mga consumers din naman dyan sa Manila, hindi rin naman, pare-parehas lang naman na tinamaan din ng epekto nitong mataas na fuel cost. So sila din nagtitipid na rin, kaya matumal po sa end market. So yung yun po yung effect talaga. So sa part ng traders, sa buyers, and sa farmers, ganun din po talagang pahirap po talaga. Opo. Ano ba ang actual ngayon na sitwasyon diyan, ma'am? Ito ho ngayon, no, itong harvest nga ng mga repolyo halimbawa. Sila ba ay obligado after the harvest magtanim kaagad? And then kung sakasakali man po na magtatanim, ilang linggo o buwan ang hihintayin para po sa next harvest? Sa punto ko, ang punto ko, ma'am, is that baka maramdaman na po eventually nga yung wala ka ng supply, opo, and then ang taas pa po ng presyo ng petrolyo kaya magpapatong-patong na yung mga factors para talagang tumaas po ang presyo ng gulay. On the part of the farmer po kasi, wala naman silang ibang choice kundi magtanim na naman kasi wala naman silang ibang source of income. So, ang mangyayari po niyan, mangungutang na naman si farmer kung may magpapautang po. Ang effect po sa farmer, mababaon po sila sa utang dahil they must have to plant. There are no other source of income kasi na pwede nilang gawin. Meron pong isa-isa lang na umalis na sa farming, pumunta sa mining. Actually, nung tumaas po yung presyo ng gold, marami po ang mga farmers na pumunta na sa mining. May mga iba po na naging taxi driver na lang, mga ganun po yung affected na po yung mga population ng farmers dito. Pero yung mga natitira po magtatanim po pa rin ang mga yan, pero yun nga lang mababaon sila at mababaon sa utang. Opo. Meron na ho ba kayong balita dyan sa usapin po ng presyo ng fertilizer? Kung meron kayong informasyon man lang po doon, kasi nga ito rin pong pangamba na baka yung fertilizer tumaas na po agad din ang presyo because of the situation in the Middle East. Yes po sir. Actually yung mga farm supplies po dito, nagwa-warn na sila na pag naubos na po yung stocks nila dito at parating na yung mga bagong stocks, they will expect na talagang tataas din po yung presyo. So yun po yung problema ni farmer po sir eh. Pataas ng pataas yung expenses pero yung presyo, yung cost of production pataas ng pataas pero yung presyo hindi na-stabilize. So kumbaga sa mga farmers patsamba-tsamba na lang kung nakabenta ka ng magandang presyo o hindi. Opo. Sa ngayon po, ma'am, dyan sa trading post kaninyo matumal, ano ang nangyayari doon sa mga gulay na nandoon? Meron bang pasilidad para po kahit papaano ay ma-refrigerate muna ito for the next day o talaga pong lubusang nasisira na lang po yung gulay? Hindi po kasi advisable na i-refrigerate or ang mga gulay sir kasi kahit na i-refrigerate mo yan for tonight, pag ilabas mo bukas, mas mabilis po na malusaw. So, kasi ang gulay po, pag once na pinasok mo yan sa controlled temperature, kailangan ganun na ang lahat ng temperature niya hanggang sa market or else, mas mabilis po ang paglusaw niya kasi pag nilabas mo yan sa regular na temperature, talaga pong mas mabilis. So, it's more advisable na huwag mo nang ipasok sa refrigerated na room. Ganun po yun, sir. Wala pong, ang isa pong magiging supposedly na magandang solution po dyan ay yung semi-processing facility para i-dehydrate na lang yung mga gulay, yung mga, ayun po,
Tapos i-chop na siya, ready to eat na po dun sa mga iba, i-frozen, gawing frozen na lang. Ganon po sana, yun ang maganda po na solution dyan. But up to now, meron po tayong parang may ginawa ang Department of Agriculture dito sa Benguet Agri-Pinoy Trading Center na processing facility. However, hindi po siya nag-work kasi hindi po kompleto yung makina and then the building in itself is not 100% finished. Pag pupunta po yung hindi papasa po yun sa standard ng isang processing facility. So, it has been there for how many years but it's not functioning. O, kailan sinimulan po ang construction nito at ito po ba'y nasa La Trinidad? Opo sir, sa La Trinidad. Kaya matagal na po sir, that's many years ago. Na nga po yun na si Secretary Darpa ang secretary that time nung ribbon cut kasi binuksan. Pero since then, hindi po talagang nagamit. Kasi kulang-kulang po yung mga machines ko doon. Oo. So ngayon, para siyang white elephant, sinimulan, itinayo, hindi natapos. Opo sir. Parang yung flooring na kasi halos hindi pa nga po, parang hindi na finish kumbaga. But that will not pass sa mga standards po, especially mga international standards ng mga sinasabi natin institutional buyers dyan. Hindi po yan papasa. Okay. And hindi po kasi kompleto yung makina. But that has been yun po yung matagal na pong request ng mga farmers dito na sana mayroong malaking pasilidad na processing facility dito para pag ganun na mga hindi maraming supply or kahit na hindi masyadong maraming supply, at least meron sanang innovation ng marketing ng gulay. Pero hanggang ngayon po wala pa. Yun din nga po ang wish, no? Hiling ng mga lowland vegetable farmers para po doon sa kamatis. Sobrang supply daw po para ho magkaroon ng processing plant, hindi masayang yung produkto. Well, sa ngayon po, Ma'am Agot, ang effect nito ngayon doon po sa actual na magiging production natin eventually. Kasi nga po mahal yung input plus yung worry ng farmer, magkaroon man siya ng ani, yung transportation naman. Baka kung wala siyang sariling truck, uupa ng truck, lugi pa siya. Ang maging epekto, ang maging resulta, talagang walang kapusin ng supply ng gulay. Do you see that forthcoming? Sa ngayon po, sir, pag titingnan ko po yung attitude ng mga farmers dito, they just don't have a choice kasi. Kaya magtatanim pa rin yan at magtatanim. Pero hindi po natin alam kung magkakaroon ng radical change sa pag-iisip nila in the near future. Kasi aside from that, kasi halos para na may mga problema pa rin po sa smuggling kasi sa mga mas napaprioritize na po kasi ngayon ang mga imported na mga gulay and processed na gulay. Actually, of late po may problema ang mga farmers, bell pepper farmers po natin dito. May dalawa po tayong malalaking kumpanya sa Metro Manila na bumibili dito ng 10 to 12 tons monthly na bell pepper. They already stopped ordering from here, tsaka part ng Nueva Vizcaya ng bell pepper kasi ang binibili na nila ay yung dried na bell pepper coming from China. So, since January po yan. So, isa rin po yun na problema ng mga farmers. Natatalo po tayo dun sa mga process na ng mga gulay. Kasi on the part of the businessman dyan po sa Metro Manila, nakakasave po sila sa labor at the same time, snap na po yung gulay pag pilit sila dito ng fresh, mas madami silang i-hire na tao. Kaya yun po yung isang pressing na problema po ngayon. I think the bell pepper farmers are already preparing their letter to the Department of Agriculture to seek help. Okay. So yun po talaga. Ang talo po ng mga local farmers talaga, aside from yan, yung presyo, sa quality ng gulay, maganda yung gulay
Pero yung further, yung kumbaga yung pakikipag-compete po sa mga manggagaling sa ibang country, dun po tayo talo talaga. Na stagnant na po yung development ng agriculture. Oo nga, no? Maganda ito, Cha, no, na tayo natututo po sa interview na ito para maunawaan na mayroong kaparaanan para hindi masayang pinoproseso yung gulay para mas humaba ang buhay nito at magkaroon talaga po ng maayos na commercial value. So, Ma'am Agot, opo, yung sulat ng mga farmers na yan, kung sakali, pwede bang makakuha kami ng kopya para lang matulungan namin sila na tumawag na naman sa kinauukulan para man lang mapansin agad-agad nga sana? No? Yes, sir. I will be providing you a copy po pagkakausapin ko po yung mga farmer. Okay. Yung traders dyan, yung mga in-between sa mga panahong ito, kasi trabaho din yan, hanap buhay din yan, kumusta naman sila sa puntong ito? Yung mga local middleman po namin dito, affected din po sila kasi syempre suki nila yung farmer. Ngayon, pag nagdala si farmer dito ng gulay, bagsak presyo, wala silang pambili ng farm inputs sa susunod na cropping nila, mangungutang sila sa local middleman. Hindi sila mangungutang sa bangko kasi ang dami-daming requirements. Pag ang kakausapin mo, yung local middleman lang, mas mabilis. Pero syempre, si middleman, magpapahiram yan, pero may exchange din yan na may certain percentage din. So, yun po yung ano nila ngayon. Yun po yung yun po yung nangyayari. Pero siyempre, pag 3 piso ang repolyo, usually hindi na sila kukuha ng kumbaga sweldo nila. Kasi kulang pa yun sa pang-diesel or pang-crudo ng farmer at pangkain pag-uwi. Sige. So salamat na marami sa informasyon, Agot. Ngayon pa lang mismo tatawag na kami sa kinauukulan para mas bumilis sana ang tugon nila. May pahabulang tanong si Chacha, please. Yes po. Ma'am Agot, in the past nagkaroon na rin naman tayo, yes po, ng problema dito sa mataas na presyo ng langis. Pero masasabi niyo po ba mas matindi yung sitwasyon ngayon ng problema ng farmers and even traders dyan po sa Benguet sa pinagdadaanan po yung pagtaas ng presyo ng krudo ngayon? Yes po ma'am, ito na po yung worst kasi dito sa amin 132. As of last night, 132.56 ang per liter namin dito na pinakamataas at 127 pesos per liter. So talagang ngayon po na lang namin naramdaman yung ganito. Parang mas masahol pa nga po sa pandemic. Marami rin po dito yung mga public utility vehicles, pati po yung mga for hire na nag-aakot ng mga gulay, hindi na rin sila tumatakbo kasi yung yung pasay kumbaga ng gulay ay masyado nang mababa, hindi lumalabas. May mga nakawan na nga po dito ng fuel among farmers. Nakawan ng fuel among farmers po. Parang yung paihi system, ganun din po yung ginagawa. Hindi po. Parang may nakapark na farmer, truck ng farmer, kinabukasan, wala na yung fuel niya, ninakaw ng kasama niya siguro na biyahero. Kasi ito nga, walang subsidy. Siguro sir, if you could also ask na kahit bigyan man lang sana ng kasi yung mga public utility vehicles, binigyan na sila ng parang ayuda. Yes, in the form of ayuda, 5,000 per driver. Kahit man lang, kahit ganun lang din sana sa mga farmer. Kahit konti lang, pero at least para naman may makita sila na tulong ng gobyerno. Hindi lang farmers, actually even traders, Ma'am Agot. So sana makipag-ugnayan ng DA sa inyo. Sige po, panawagan niyo po sa ating gobyerno kasi nga ngayon mas mulat tayo na hindi lang farmers ang may problema, even the traders umaaray po dito sa mataas na presyo ng krudo. Yun po ma'am and sir, lahat ng mga problemang ito, ang bagsak niyan sa consumer at saka sa farmer. Dagdag lahat yan sa expenses. Kaya sa presyo, sa consumers, dagdag yan sa presyo ng gulay. At sa farmers, of course, yun po yung effect. So sana sa government po natin ngayon, sana pabilisan na yung mga kung anumang transaction dyan para we could have a steady supply of fuel para bumaba man itong presyo ng langis. And of course, sana bilisan na yung implementation kasi napirmahan na po kahapon ni Presidente yung pag-suspend sa excise tax ng fuel. Sana yung implementation bilisan din. Kasi kahit na napirmahan dyan pa, pero pag hindi naman ini-implement dito sa field, wala din, hindi rin namin mararamdaman.
And yun po, sana this will be a wake-up call that we have to elevate talaga yung marketing ng gulay natin. Hindi tayo aasa sa tradition lang na marketing. Opo. Ma'am Agot, kami po'y lubos na nagpapasalamat sa pagkakataong ito na kayo'y makapanayam. Kami po'y natuto at ngayon po kasama sa amin pong adikain na maipaabot ang inyo pong problema at hinaing sa kinauukulan. Ma'am Agot, muli po, salamat po na marami sa inyo. Thank you very much din po, sir, for always being there to listen to our problems. Thank you po, Ma'am DJ Chacha. Thank you po. Thank you. Mga kapatid, para sa iba pang mga balita at impormasyon, sundan niyo po kami sa X, Instagram, Facebook at syempre sa TikTok, True Network PH. Mag-subscribe din po kayo sa aming YouTube channel, True Network. May website din po tayo, truenetwork.ph. At pwede nyo rin po kaming mapanood sa Channel 19 ng aming True FM TV. Lagi pa rin makinig sa radyo dito po sa 105.9 True FM dahil dito, laging true sa'yo, kapatid. Dito tayo sa totoo, tunay at